Mga boss, mga ma'am, mga sir, today nandito po tayo sa Barangay Felmida, Kabanggan, Zambales, mga boss. Barangay Felmida is a coastal barangay. This is a very interesting property, mga boss. Meron itong old house, magandang old house, mga boss. I-repair nyo na lang. Malapit sa beach, walking distance sa beach. Sitting on a 1.4 hectare or more than 1.4 hectares na farm, mga boss. So, ang lifestyle mo dito, meron kang farm life, meron ka ring beach life, mga boss. Walking distance nga lang kasi sa beach, ano po. At ang isa pa sa mga advantages ng property na to, along National Highway siya at meron pa siyang frontage facing yung main barangay road, mga boss. Kaya napakaganda ng property. So this is the National Highway, mga boss. Yan. Unti-unti na rin po nagiging commercial area yan. Area na yan, mga boss. Kasi nga, yung corner na yon, papasok dito sa beach, ay marami na po mga beach resorts dyan. Kaya may mga nagtatayuan na ng mga store dyan. Like Coffee Kubo, nandyan po, mga boss. Okay? And then, so isa yon sa mga access, ano, pupuntahan natin mamaya yon. And isa rin po ito sa kanyang access, road right of way. Although, lumalabas na para siyang second lot coming from National Highway. Ito, mga boss. Nasa title niya na po itong road right of way na to. Ang lapad, oh, di ba? Mga 6 meters po 'yan. Okay? Dito po magsisimula yung property, mga boss, ha. Dito sa area na to. Itong corner na to, diretso doon sa kalsada doon. Okay? And then here, como meron po kasi silang palayan, no? Meron silang bilaran ng palay dito. Ayan, naka-pave tong area na to, mga boss. At maraming puno ng mangga palibot. Paikot doon, yan. Maraming puno ng mahoganis, mga boss, mga sir. Ikot muna tayo dito sa property. Meron silang neem tree dito, ang laki, oh. Alam niyo po ba yung neem tree? Napakaganda niyang gawing pesticide at saka pwede niyong gawing katulyan, pangtanggal ng mga lamok. Okay, may mga puno ng mangga. Tanong natin kay Mano kung ano itong mga puno ng mangga dito, mga boss. Matured na to, mga boss, ha. Ready to bear fruit na to. So, mula po dito, ito yung bakod ng property. Yan. Ito, Manong, di ba? Ito yung bakod. Diretso dun. Anyway, nasa 1.4 mahigit hectares po ito. Itong mga mangga dito, mga kinalabaw to. Yan. Harvest nga lang. Ba't may bakod to, Manong? Kambing. Para sa kambing. Okay. So, papakita ko po sa inyo yung kabuuan ng property dito sa on the ground, mga boss. Ayan, o. Kaya yung mga naghahanap po dyan ng property na malapit sa dagat, malapit sa National Highway, very accessible, eto na yon, mga boss. Panalo po kayo sa presyo nito. Ito yung main road ng barangay papunta po dyan sa mga magagandang beach resorts. Actually, walking distance lang po yan, mga boss. Palayan to, minsan tinataniman nila ng mais, munggo, yan. So meron kayong open space dito na pwede nyong i-develop, di ba? This is your blank canvas. Tapos yung bahay doon na old house, pwedeng maging receiving area nyo yun. Main area, main house, centerpiece. Maganda po yung bahay na yan, mga boss. Hindi lang na na-renovate, pero kung aayusin nyo yan as is, super ganda niyan. Very unique po yan. Nag-iisa lang yan dito sa Kabanggan. Malalaki na yung mga mangga. Ayan, o. Napapaligiran po kayo ng mga punong kahoy, yung buong area ng property, mga boss, di ba? Kita nyo dyan sa drone shot natin. Actually, from here, mga boss, ang lapit nyo na sa National Highway. Ayan, may mga kahoy pa kayo rito pwedeng gamitin, no? Arboring nyo na yan, mga boss, di ba? So, itong kalsada na to, leading to the National Highway, konting kembot lang yan, nasa National Highway na kayo. And then, ito, papunta po yan ng mga magagandang resorts po dyan, beach resorts, ano po. At itong kalsada dito, going to other barangays, going to the whole coastal area ng Zambales, ay ng Kabanggan, mga boss. So ito po yung property. Itong mga mangga na to, pasok po yan sa loob ng property. Naglagay lang sila ng bakod dito para hindi makalabas yung mga kambing, kalabaw nila dito, mga boss. And then here, meron pa silang gate. Isang gate dito. So, doon tayo galing, doon yung isang entrada from the National Highway.
Open space, marami kayong pwedeng gawin dito, di ba? Lahat ng pwede nyong imaginein, di ba? Pwede nyong gawin dito, palagay kayo ng mga accommodations, hotel, bahay, di ba? Swimming pool, or simply farm life, di ba? Yan, taniman nyo ng kung ano-ano. Taniman nyo ng high value crops, taniman nyo ng dragon fruits, taniman nyo ng mga kalamansi, okay? Apples kung pwede. Alright, and then ito mga boss, actually I think ang property hanggang dun pa eh. Pagka umuulan po kasi, nagiging nagiging daanan ng tubig. Although ngayon summer, kita nyo wala. Ano lang yan, para hindi lang pumasok dito kasi nga ginagawa po nilang palayan to. Pero I think hanggang dyan po yung property sa tabi ng kalsada. Hindi ko alam kung ilang puno ng mangga to mga boss ha, pero as you see, as we go on, di ba, ang dami at saka ang gaganda ng puno ng mangga. Ang may-ari po nito, isa sa mga prominenteng pamilya dito sa Kabangan mga boss. Yan. Sa mga puno pa lang, panalo na kayo. Di ba? Ang ganda kasi ng mga daanan niya, may mga tanim na puno. May fish pond po kayo dito. Hindi nawawalan ng tubig yan mga boss. Alright, so anyway, dito, may gate, no? So mayroon din kayong access dito mga boss. Yon. Di ba? Oh, dami rin puno. Part pa po ng property yan mga boss ha. So dito mangga, and then dito may banaba at mostly mga mahogany. Nandyan na po yung national highway mga boss. Yan, maluwag ang kalsada, 'di ba? Two-way lane. Hanggang dun po yan, diretso sa beach. Maganda tong property na to mga boss. Marami po kayong pwedeng maisip na gawin dito. Kasya po sa sakyan nyo dito. Ito yung fish pond. Pag rainy season, tumataas ang tubig dito mga boss. No? Maganda. So, pwede nyo talagang matake advantage yon at makapaglagay kayo dito ng mga iba't ibang klaseng lamang tubig, no? African hito, giant tilapia. Pwede nyo rin po yung tuloy-tuloy lagyan ng tubig dahil meron naman po silang source ng tubig dito. Madali lang po ang source ng tubig dito, mababaw lang. No, meron na kayong matatap na tubig. Kapag itong fish pond na to na-develop nyo ng husto, nako mga boss, marami kayong maha-harvest dyan for sure. Alright? Okay. So, umikot na tayo ha. Galing tayo doon, umikot tayo. Ayan. Tapos, ito, square yung property mga boss. Yung ganda nga ng korte, square na square. May mga developments na po dito, no? Iaayos nyo na lang. Tsaka ang lalaki ng mga mahoganis, oh. Biro nyo yan. Kung ilang years na po yan mga yan. May more than 20 years na yata itong mga mahoganis na to mga boss. Pwede nyo nang harvestin yan. 'Di ba? Yung iba, kung gusto niyo, pero kung ako siguro I leave it as it is dahil kita nyo naman ang ganda, oh. Papasok pa lang kayo papunta sa property, meron ng wow factor, 'di ba? Yan ang mga hinahanap ng mga ng mga bakasyonista, yung nature and the thing. And then dito meron silang gawa sa bakal. Matibay pa po, no? May source ng tubig, meron ditong parang nursery sa mga isda, no? Kung halimbawang mag-aalaga kayo ng bangus, whatever, meron na kayong area dito. Yan, itong parang swimming pool nila na maliit, no? And yan, nakakita nyo naman, di ba? Meron kayong gusto nyo mag-fishing dito mga boss. Ayan, no? Oh. Kung gusto nyo mag-dive pagka malinis yan, ito pwede kayo mag-fishing, di ba? Maganda pa itong structure na to ha, gawa sa bakal. Pintura lang po ito mga boss. Taka plain sheet to. Ay hindi, parang corrugated sheet siya, no? Ganda rin ang mesa dito. Yan, arborin nyo na yan sa may-ari. Diba? Mabait naman po, madaling kausap yung may-ari mga boss ha. Tsaka titulado, nakapangalan sa kanya. Yan, meron na ring culvert dito, di ba? Para pagka tumasok ko, sakali man, syempre, pagka umulan, kung umupalayan yan, hindi natin maiwasan na nagkakatubig. Para mabilis mawala yung tubig, meron na pong culvert dito. Ito. Papunta dyan sa fish pond. Ayan. And then, papunta yan dun sa dagat. Okay? Dito may mga alaga siyang rabbit.
Paayos nyo na lang tong kulungan, pagagandahin nyo na lang to. Pwede kayong mag-alaga dito ng kagaya niyan, rabbit, added attraction yan kung gagawin nyo man itong isang resort, di ba? Yan mga rabbit ni Ato. Hobby niya po yan mga boss mag-alaga ng mga rabbits. Alright? Ito, may mga alaga siyang gansa, no? Bahay ng kambing. Ito. Bahay ng kambing mga boss. So itong area na to, pwede nyo pang i-develop to, ano? Kung ayaw nyo man ng ganito, may bahay kayo ng kambing dito. No? Iaayos lang po yung lugar mga boss, ang ganda. Promise. Solid itong property na to. Hindi kayo malulugi sa investment nyo dito. Yan. Whether it's long term, farm resort, isang resort na may swimming pool, or simply your vacation house, farm life dito sa Zambales. Gusto nyo ng peaceful life na province vibe, well, this is the place you're looking for. Ang daming puno, diba? Kahit 1 billion ng pera ninyo mga boss, hindi nyo papatubo ka agad ng overnight yan, mga ganyang puno. Okay, so ito yung bakod ng property, ito hindi nakasama to. Boss. Pero in the meantime, yan, may access kayo dito sa likod. Actually, matagal niya na pong sinabi sa akin to na binebenta niya So, hindi to nakapost sa mga FB, hindi to nakapost. Tayo lang po nagpost nito. Exclusive po to sa atin. Kaya, madali ang transaction dito. Direkta ko kayong i-refer dun sa may-ari. Wala pong dinaan ng ahente to mga boss, mga sir. Kung ano man yung presyo na sinabi natin, yun po talaga ang presyo ng may-ari. May mga sagingan din siya dito mga boss. Ito tayo dumaan. Okay, so dyan po tayo galing, doon tayo galing, umikot tayo, Yan. Dito may sariling lababo to, may CR mga boss. So pwede nyo maging tambayan area yan, And then may sagingan, ayan. Di ba? May mga bunga na. Halo-halo pong variety siya, may saba, may lakatan, may latundan. Alright? And ito parang workshop niya po ito kasi dati meron siyang mga gamit para sa paggawa ng mga furnitures mga boss. So meron kayong workshop dito, meron kayong work area dito, or at the same time pwede rin parang garahe ng mga sasakyan ninyo. Ito na po yung likod ng bahay mga boss. Maganda tong bahay mga boss, mga sir, I'm telling you, maganda po yung bahay. Kailangan lang yan ng repair, konting renovation, pintura, bago po yung bubong yan bagong gawa bubong yan, courtesy of 99ers. Yan. Maganda ang facade ng bahay mga boss, unique. Ano to sabihin na natin parang pre-love house po yan Kaya talagang very inspired sila ng mga panahon na pinagawa nila itong bahay. Parang araw-araw nagbabakasyon lang sila mga boss kapag dito ka nakatira. So ito ang main entrance. Yung mga nakikita nyo pong mga cracks dyan sa pader, palitada lang po yan mga boss. Matibay ang structural nito. Hindi po tinipid ang structural niyan mga boss. So ito yung inyong main carport. Kasya dito yung inyong mamahaling SUV. Ceiling, kailangan i-repair of course. Pero alam niyo yung mga ginamit na kahoy dyan, ano po yan, mga class A na kahoy yan matitibay po yan, hindi po yan inaanay mga boss. Yan. Pati yung ginamit nila dito sa mga bintana nila, i-restore nyo na lang po yan. Magagandang kahoy po yan mga boss. Yan. Zambales is known for hardwoods mga boss So dito may hagdan. Okay. And you have your porch here. So meron kayong dito, parang mini balcony ito. Yan. Papalitan nyo na lang yung tiles mga boss, di ba? Pero kita nyo, ang ganda ng style ng bahay, Oh.
even yung mga moldura niya, di ba? So, hindi ko alam kung ano ang tawag sa mga design na yan, pero kita nyo naman yung mga poste, oh. No? Tsaka makakapal po yung mga bakal na ginamit, ha. Ayan, oh, solid yan mga boss. Hindi yan made in China. Wala pang made in China noon. Di ba? Ayan. Restore nyo na lang yan mga boss. Itong pong mga cracks na to, palitada lang po yan eh. Nasa palitada lang po yan. Tsaka itong mga dugtungan na yan mga boss, madali na lang i-repair yan. Alright? Pero overall, sabi ko nga matibay po integrity nito. Okay? Alright. Pasensya na kayo sa echo ha mga boss. Again, reminder lang po mga boss. This house needs major renovation. Hindi siya ready tirhan as is mga boss. Yan. Shout out Kagawad. Hello. Okay. Morning. Good morning. Okay. Pero maganda pa rin siyang tignan kasi it gives us an idea kung gaano po kalaki yung structure, ano ang layout, and how it can possibly be transformed, di ba mga boss? So yung mga nakikita nyo po dito mga furnitures, kayo na ang bahalang mag-usap na may-ari. Pero hindi po yan ordinaryong mga furnitures mga boss, kagaya nito. Oh. Hindi yan ginamitan ng pako. Kita nyo yan. Japanese, ano po yan? Carpentry. Ang ginamit po dito mga kahoy din, sulbong kung tawagin. Ayan, no? Interlocking po siya mga boss. Itong mesa na to already cost a fortune. Yan. Pati itong mga pintuan niya mga boss ha. Yan. Pulido pong pagkakagawa. Oh. Tignan niyo yung mga dugtungan. Hindi po yan pako mga boss. Ano po yan? Sulbong kung tawagin nila. Peg. Okay? Yan o. Double door po siya. Alright? Tapos to, pwede nyo naman itong pasarahan, palagyan ng kisame, di ba? Pa-renovate nyo. Bintana. Maganda yung pasok ng natural light, mga boss. Okay? Maluwag itong living area, no? Maganda yung tiles, oh. Ito, pwede nyo itong i-retain, mga boss, kasi mahirap na maghanap ng ganyang tiles. Sa totoo lang. Yan. Original po yan, mga tiles yan, ano? Tapos, mataas ang kisame ha. So imagine niyo no kung maayos niyo to, pwede siyang maging receiving area, family house, di ba? Ancestral style rest house or pwede niyo maging centerpiece to ng gagawin yung farm resort dito. And then this is the kitchen area. Yan. Boss, anong kahoy to? Ang ganda. Original. Yakal yan, original? Oo. Sino gumawa nito? Si Kuya Larry? Hindi. Ano to? Yung talagang gawa to, diniliver dito. Oo, pero hindi siya ginamitan ng pako, ano? Wala. Lahat kahoy po. Lahat kahoy. Pati yung mga, anong tawag doon? Peg, sulbong. Lahat. Tsaka nakita niyo yung texture niya, mga boss, oh. Makapal, oh. Oh, Sulit. sobrang kapal. Sulit. Talaga. Ilang tao bumuhat nito? Centennial. Bali, ano kami dito? 12 kami. 12. Hindi mayangat, sir. Tinan mo. Oo nga eh. Hindi na, baka maluslusan ako. Sobra. Oo. Ayan mga boss, ito mga, sabi ko nga again, ano, ito mga furnitures, wala kami na pag-usapan dito. Pero of course, madaling kausap si Ato. Oh, kayo na kumausap sa kanya. Ito napakaganda oh. Oh, pati yung old, para siyang driftwood style, ano? Yung lock niya, yakal din. Yung lock niya, yakal din. Okay. Sa kanya yun. And then, Sliding. pati mga pintuan, magagandang klaseng kahoy, ano po? Alright? So, ito ang kanilang kitchen. Kita nyo naman yung, ang tawag dito? Beam. Ang laki. Okay? Pwede pang gawa ng second floor dito sa... Naka-design to for second floor. Naka-ready daw to for second floor, mga boss. So, yan. Sabi ko nga, pwede nyo ipa-renovate. Tapos, ang ganda ng kitchen niya. Ganda. Pati ito mga kahoy na to, hardwood to, no? Hard. Hindi plywood, original. Oo. Oh, nice. Ano kaya itong ginamit dito? Parang Marmol. marmol. Alright. Marmol to. Black marmol. Yan. Original tong tiles na to, no? Opo. Tsaka merong drainage dito, mga boss, ha? So, halimbawa, ito, someday, talagang production area ng isang restaurant, may restaurant kayo dito, madali na maglinis.
no? Kahit tubigan nyo yan. Ito, Alright. still ito, naka-fix talaga to. Ah, so naka-fix na to, cabinet na yan. Hardwood din yan, di ba? Yes. And then, ito po yung toilet and bathroom dito. May kwarto ba yan? So, malaki yung CR nila, mga boss. And then, dito may malaki pang kwarto. Ginawa lang muna ang stock room. Oh, stock room lang muna in the meantime. Tsaka kita nyo yung pagkakadesign ng pinto. Solid wood po talaga, ha. Alright. Okay, and then, Taas. dito tayo sa taas. Okay. Saka yung mag-cancel, oh. Tignan mo. Yun. Kahoy lahat. Walang plywood. Yan. Ganda. Sir, ito rin. Pati itong ano niya, Yes. steps, no? Pati itong handle niya, oh. Oh, so, may, expect na mga boss, ha. Sabi ko nga, may mga kailangan i-repair. Eh, dito muna tayo sa baba. Ano ba meron dito? Ayan, sige sir. Ito yung tulugan ng katiwala eh. So may loft din, ano? Meron siyang pangbata, Oo. pamili. Mm-mm. Pagkapatid, meron sa taas yan. May Okay. ginawa ng kwan. Taas ng kisame. May mini bathtub. Oh. Ayan. Kaya sige sir, ikot ka. Yan, so, yan. Again, sabi ko nga, old house po kasi ito, kaya may mga kailangang iayos. Pero ang ganda ng layout, no? Okay? Pati pinto, original. Pati pinto, yun, no? Solid talaga. Okay, so akit po tayo sa taas. Dito sir, sige. Mana ka na, akit ka. Ayan. Yan. Tibay ng hagdan, ha? Oo. Oh, walang alog. Alright, so dito, yan, pwede nyo ito yung wood parquet, no? Asan na yung mga parquet dito na tinanggal na? Ayan, kasi may alam na yan. Okay. Pero kita nyo, solid yung ano, oh. Buong Say. puno, inumitan namin. Buong puno ito, sir, ginawa namin. Anong puno yan? Akasya? Mahogany. Mahogany. Ay, Akasya. Hindi, parang kamatsili. Kamatsili. Galing doon kay Oyo. Oo, parang kamatsili. Ayan. Hindi ako nagkamali. Ginawa namin mesa, pati ako. So yan, sabi ko nga mga boss, kayo nang bahala mag-usap ng may-ari, ano. Pwede nyo namang ipakiusap yung mga yan. Pag-usapan nyo na lang ang presyo, di ba? Pati ito, i-ano na lang to. Babarisan na lang. Okay, so this area is also, can be also your living area. Bago kayo pumasok dito sa master bedroom. Ito po yung master bedroom, mga boss. And look how cozy this room is. Alright, so meron kayong ano dito, sliding door. You have wide view, tama? Tama. Yan ang view nyo dito. Diba? Imagine kapag ka napaayos nyo to, mga boss, mga mama, mga sir. Alright? Yun. Okay, ito yung aircon. Oo. Sasabi ko lang yan. Sige, yan. Yes. So dito, kita nyo po yung view dito. Actually, itong may bubong dito, pwede nyo i-convert yan into ano din eh. Parang balcony or terrace, di ba? Tapos ito naman yung kabila. Yan. Good. Maganda pa yung mga ano niya, kahoy niya. Original talaga. Oh. Original. Alright. Yan, kaya ito yung higaan. May aircon. Aircon. Okay, let's go. Dito tayo sa pinaka... Maganda yung wood parking nyo. Very rustic, ha? Okay. Oy, working lahat ng kuryente, mga boss. Kita Siyempre. nyo naman, ang laki ng cabinet. Ang daming ano dito, cabinet. Cabinet. Walk-in, closet. Walk-in closet. Oo. Yan. Dito at may bathtub. Lahat. Magkana. Yan. Ang laki, oh. Master bedroom. Master bedroom, may bathtub. Diba? Yun. Yan, kompleto. Shower, heater, meron pa. Maganda pa kisame dito, mga boss. Basta yung process niya, malaki oh. Okay, yun. So, yun. Alright. Ganda. Oh, very classic, no? Yung kanyang mga design. Yung pati itong mga cabinets, talaga. Oh, solid pa, ha? Original Solid po. yung mga cabinets. Walang alay. Walang anay. Dahil nalagang-alaga ito. Tsaka solid yung kahoy, di ba? Solid talaga. Hindi plywood. Hindi plywood, oo. Tabla. Tabla,
Kabla po. At saka sliding, sir. Sliding. Yan. Alright. Barn door. Yan, ayan o. Ayan. Walang sabit. Walang sabit, kabit lang. Okay. And ito ang isa sa mga pinaka-paborito ko kasi most of the time pag ganitong bahay ko dito ako nakatambay. Terrace, balcony, yan. Dito ako nag-iisip, di ba? Dito ako nagtatrabaho, fresh air, no? Tahimik. Yan. So kapag medyo na-clear niyo yan, kapag lagay kayo ng kung ano-ano dyan, di ba? Meron kayong mga tanim dito, gulay, high value crops. From here, kitang-kita ninyo. At pati yung mga papasok doon, kitang-kita nyo. So na hindi lang maganda yung kanyang tanawin, nasa vantage point pa kayo mga boss, mga sir. Tapos ito, palagay nyo na lang to ng insulator, di ba? Para hindi mainit. Alright. So ayan, no? Ito, pinaras ko to noon. Bago tayo Again mga boss, bago ang repair ang mga bubong nito ha. Bago po bubong yan. Pati yung dito sa taas. Kita nyo naman sa drone shot natin. Alright? Ano meron dito? Ito na pala yung living area. Hindi yung Yung entrance niya. yung Entrada. entrance niya. Okay. You know, yan. So yung tiles mga boss, madali na lang yan. Sabi ko nga, kailangan ng old house ng major repair or renovation. At imagine kapag ka nagawa na to. Diba? Ang ganda nito mga boss. Okay, so there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Yung mga ganitong klaseng properties mga boss, mahirap na pong hanapin to, ano? 1.4 hectares, tabi ng National Highway, malapit sa beach, ano po. Very accessible, ang ganda ng accessibility niya. Mahirap na pong hanapin tong property na to. Of course, yung bahay, kailangan niyang i-repair yan. Pero dun sa mga serious buyers na may vision, ano po, makikita niyo yung potential ng bahay na yan. Sabi ko nga, pwede yan maging centerpiece, pwede yan maging clubhouse, receiving area, or your family house dito sa Zambales. Yung mga naghahanap po dyan ng peaceful vibe, a quieter place, ano po, Zambales is one of your best choices mga boss, mga sir. Secured ng titulo ang inyong investment mga boss, mga sir. Napakalaki ng upside ng property, ano, in the future. Pwede rin po ito sa mga naghahanap ng pang buy and hold nila. Ang presyo po ng property is 40 million pesos. Wala po sa bahay yung value ng property mga boss. Sabi ko nga, ang value po ng property, ang real value niya nasa land. So with that price tag mga boss, lumalabas na sa wala pang 3,000 per square meter yung property mga boss, sa 2,000 or less than 2,900 pesos lang per square meter po yung value ng property. Magandang configuration, ang daling i-develop, ang dami yung pwedeng magawa dito sa property na to mga boss. Okay? So yung mga seryosong interesado dito sa property, tawagan nyo ako, PM nyo ako, text nyo ako, kukonek ko kayo sa owner nitong property mga boss. Kayo na ang bahala magtawaran. Alright? So again, mga boss, mga sir, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong oras. Let's be grateful every day mga boss, mga sir. See you on our next property vlog. Ciao!